Crispy pork na may nutty sauce at meron pang bagoong on the side. Craving mo rin ba ang kare-kare? Paano kapag araw-araw ito ang iyong craving? Caring-carry yan dito sa isang kainan sa Binondo kung saan abot kaya ang Filipino favorite ulam na ito. 3 buwan pa lang itong nagbubukas pero kumikita na ng 5 digits kada araw. Basta food trip ang usapan, laging una ang Binondo sa listahan. Ang hanap ng lahat, ano pa nga ba, di Chinese food. Hello guys! Welcome back to me, to Young and Beautiful Me. This time sa Binondo para mag-food trip. Pero eto ang twist, hindi Chinese food ang ating hahanapin, kundi Pinoy food na paborito ng marami. Kaya, samahan niyo na ako. Let's go! Kain na tayo! Sakali ito sa Binondo, may pinipilahang kainan at ang dinarayo ng mga parokyano, kare-kare. Ang aling ito galing pa raw sa Taguig. Kasi napanood ko sa vlog, di ba? Ang layo-layo ng Taguig, pupunta pa ako dito. Kasi nakikrave nga ako sa kare-kare. Gusto ko talaga kare-kare. Sa unang tingin, ordinaryong kare-kare lang naman ito. Pero ang sikreto, nasa sauce daw. Ano kaya yun? Si Chef Mon ang may-ari ng kainan. 3 buwan pa lang ito mula nang magbukas pero grabe na ang dumog ng tao, lalo na sa tanghali at gabi. Dati siyang chef sa mga hotel at cruise line at ngayon ay sinubukang magtayo ng sarili niyang negosyo. Pero bakit nga ba kare-kare? Kasi ako, laking Binondo ako. So, yung mga Chinese food, sobrang accessible eh. Kahit saan, makakabili ka, makakakain ka. Alay sa kare-kare, kailangan kumain sa mga mamahaling restaurants, di ba? So, masyadong pricey, di ba? So, ang hirap nga hanapin. So, yun. Kaya sabi ko, kare-kare, try natin. Kumbaga, introduce natin sa masa. Ito ang kanilang budget-friendly meal na lechon kare-kare with rice. Sa halagang 100 pesos, solved na ang cravings mo. Kung nakaka-LL naman o nakaluluwag-luwag, meron silang kare-kare overload na may lechon kawali, karne ng baka at pata. 250 pesos lang ito. Chef, ayan. Balita ko, dinudumog tong ano mo, tignan mo dahil sa kare-kare. Oo, nag-trend tayo sa social media, no? So, yung awareness ng tao kumalat. So, lahat ng dumadayo ngayon dito sa Divisoria, Hinahanap ang kare-kare mo. Siyempre, di ba naman pag Binondo, ang hinahanap dito mga Chinese food, di ba? Hindi ba ginagawang first stop sa Binondo Food Road? Talaga? Ngayon? So, first stop tayo ng kare-kare, then after ng Chinese naman. food. Bago nakamit ni Chef Mon ang tamang recipe sa negosyo, inalat daw siya ng malala noon. 2021, sa Caloocan na ako may physical store, no? So, syempre, yun nga. Kare-kare din? Yun, actually doon, iba-iba yung struggle ko doon eh. Kaya paiba-iba ng menu, may mga sizzling. So, hindi kare-kare? Oo, noong 2024 talagang hindi na kaya eh. Nalulubog na ako sa utang. Umabot ng kalahating milyon ang inutang na puhunan ni Chef Mon para sa naunang negosyo. Technicality, alam ko yung operation. Alam ko paano, how to make, paano gumawa ng masarap na pagkain, magluto and everything, no? Pero the problem is, hindi ko alam paano magnegosyo. Learn from your mistakes. Siya na naging motto ni Chef Mon. Nabigyan ako ng opportunity na magkaroon ng space dito sa Binondo. Napag-aralan ko, nag-aaral na din ako tungkol sa negosyo. No? So, doon na nagsimula na. Ipapakita ngayon ni Chef Mon ang sikreto ng kanyang kare-kare, ang sauce. Unang iginisa ang sibuyas at bawang. Ay, noon na pala ka sibuyas. Bakit? Para kasi mas madali kasi masunog ang bawang, ang garlic. Bakit puting sibuyas? Bakit hindi pula? Matapang kasi yung flavor ng pula. Actually, ang masarap sa sibuyas na puti, ang sarap niyang kainin kahit dilaw. Yeah. Pwede natin lagay yung beef stock natin. Yep. Dahil nilagyan mo na ng sabaw, kailangan lakasan mo na rin ang apoy. Para kumulo. Isunod na ang giniling na mani. Hindi peanut butter. Hindi, Mani kasi, talaga to. Bakit mani? Yung peanut butter kasi may sugar component siya. So that's why nagiging... Ito, mani talaga? Oo. Ang banga amoy mani. Parang gusto ko tuloy itong kainin itong ginili. Hindi pwedeng makakalimutan ng pampakulay na atsuete. Tikman na natin yung... Kulang pa ba ng ano ba to? Sauce. Tama na. Kailangan na lang itong palaputin gamit ang pinaghalong tubig at harina. Chef, ito yung sarsa lang ulam na. Yun pala. Kasi mga Pinoy may sa ganun ngayon eh. Sarsa lang Sauce ulam pala, na. ulam na.
ito na ang kare-kare overload ni Chef Mon. Yan, meron siyang lechong kawali, beef laman at saka pata with sitaw, talong, and pechay. Ayan na! Sarap! Walang itulak kabigin. Masarap nga naman talaga ang kare-kare ni Chef Mon. Ito na ang favorite kare-kare ko. Ay nako, sulit na ho ang 100 dahil wala talaga kayong itatapon dito. Sa totoo lang, ayaw ko siyang ulamin kasi natatabangan ako sa yung pinaka-sauce. Ito talaga may lasa, pwede na walang bagoong. Nako, isa pa nga tayong overload kare-kare dyan. Malaki raw na itulong ng mga video content ni Chef Mon para makilala ang kanyang kare-kare online. Talaga kapangyarihan ng social media, no? So, totoo yun, kumbaga. Nasa sa atin lang kung paano natin siya gagamitin. Hindi lang for marketing ang ginagawang videos ni Chef Mon. Not only to let them know na merong kare-kare sa Binondo, but to inspire din sa kanila. So, I'm telling them about my business, kung paano sa isang araw, no? So, double purpose, no? Kumbaga, yung reach lumalawak, then nakaka-inspire ako ng mga normal na tao na nakakapanood ng mga vlog ko din, ng mga reels ko. Then, at the same time, namamonetize tayo. Hanggang sa nung nakikilala, nagbo-boom na. Nag-ano na, 15,000 average. Unti-unti, ginagapang. Then, 20,000 average, no? So, ngayon, nasa average na 30,000 daily na benta. Unti-unti na raw nababayaran ni Chef Mon ang kanyang utang dahil sa pagtangkilik ng tao sa kanyang kare-kare. Nababayaran ko unti-unti, nababawasan ko. Pero syempre, yun, target ko, di ba, by end of 2024, debt-free na tayo. Kahit na mahirap, sumusugal tayo para sa pangarap. Dahil sa negosyo, sa pagkakamali tayo, natututo. Pero hindi lang lagi na susugal tayo, kumbaga. Syempre, bago tayo sumugal, kailangan natin aralin kung paano yung proseso. Di ba? Para at least, by the next time na susugal tayo, mananalo na